Hello. Yung mga nakaboto na type B for vote. 'Pag tayo nakaboto na ako. Marami ng nakaboto. Oh, ito ang proof. Nakaboto na rin ako. Wow, wala inabot, nakaboto na. Yung iba, saan pa kaya nandun? Baka nasa school pa yung iba, nanonood ng counting. Hala, hindi nila madidinig ang, announcement ni Ko na ang ni Kotsulot. Habol-habol pa yung mga nasa presinto. Habol-habol pa. Ilan na yung nakaboto? Marami na. Marami ng nakaboto. Dito hanggang ngayon may nakapila pa dito sa amin, malapit kami sa school. Hmm. Mabilis ngayon ang botohan, eh. Mm. Ah, sa ibang bansa ang botohan 1 month, nung, sa ibang bansa ako 1 month ang botohan. Okay. In a few minutes. Okay. Wow. Gising na gising, nag-aantay po ang lahat kung ano ang resulta ng mga candidates. Gising na gising. So, dapat tayo din po gising na gising kasi maganda yung topic for today sa online kickstart. Lalo na si Coach Lut ang ating so excited na talaga ako sa topic for today kasi talagang lalo na si Coach Lut ang ating speaker for tonight. Excited na rin po ba kayo kung sa result ng mga candidates ngayon, excited na sila? Kayo po ba excited na rin sa ating guest speaker for tonight? So type nga po ang excited kung kayo ay excited na sa ating speaker. Medyo nag-warm up lang po kaya nagkuhan tayo ng another link. So ayan, excited na. Pina-excite tayo mabuti ni Coach Lut, eh. Coach Lut, kumbaga sa candidate, isa ka sa mga ngayon na talagang pina-excite mo na boom ang iyong sharing ng aming madadagdagan ng aming kaalaman. So, very excited. Kung kayo po excited, mas excited po ako. So, siguradong marami tayong matututuhan for tonight sa topic ngayon. So, ayan na si Coach Lut. So excited na talaga ang marami. Hmm?
Coach Lot. Okay, excited na sa topic for tonight. Hmm. Oo, talagang ang Comelec mahimulmol. Pero yung ating topic, ibang himulmol ang ating topic lalo na si Coach Lot ise-share sa kanya sa atin ngayon. Hmm, ayan na. Kung sa Comelec mahimulmol, tingnan natin ang, kuwan ni Coach Lot ngayon. Okay. Hello everyone. Hello Intensity. Kumusta kayong lahat? O, 'di ba? Nag-warm up lang po tayo, no? Para at Oo. least talaga yung mga cells natin gising na gising diyan, okay? So yung mga natutulog at naka-off cam diyan, alam niyo na, okay? Dapat talaga nakikinig tayo, okay? Para alam natin ang mga kaganapan, no? So bago tayo mag-start, I would like to request everyone to please open up your cameras, no? So kung ano man ang ginagawa mo, like yung mga sinampay mo siguro dahil umulan, siguro naman na ipasok mo na. Okay? Or kung nagluluto ka, baka naman pwedeng ano mo muna sa iba. Okay? So focus muna tayo for tonight. Okay lang ba 'yon? Okay lang ba 'yon? So it's not really the quantity of time but it's really the quality of time na ibinibigay natin sa negosyo natin. Please type in quality. Okay? Paki-type nga po sa chat box quality. Ayan, quality ng time po na binibigay natin. Kung nakikinig ba talaga tayo at meron tayong natututunan. Okay ba yun? For tonight, no? So, ganyan lang po tayo for today. Okay? Mga straightforward tayo for today. Pero syempre, ako kasi, I would not start any training kapag hindi ko kita lahat na okay na talaga yung energy. I wanna make sure na lahat talaga ng energy ng mga tao, okay na. Ready na. Okay? So, kaya open tayo ng camera kung ano man yung ifa-flash ko sa screen, gagayanin natin. Okay lang ba yun? Okay lang? Sige, warm up tayo ha. Sige ha. Nakikita ko kayong lahat. Okay. So yung lahat ng gagalaw, ganyan din ang galaw ng CBP mo this week. Okay. So kung anong galaw mo, yan din ang galaw ng CBP mo this week. Okay ba yon? Okay. Sige, mag-warm up muna tayo ha para at least ready tayo to accept yung blessing. Ready tayo to accept yung learning for tonight. Sige, tayo po ay magsayaw. Simple lang naman to. And this is what we love to hear from our prospects. Yes, di ba? Type in yes. Yan yung gusto nating marinig sa mga prospect natin. Kaya sayawin natin for tonight habang nakaupo. Let's go. Okay, guys. We're saying yes, all right? You say yes. Have you said yes to this workout? Say yes, okay? Let's go, guys. We're going to be clapping it out. Let's do it right here. Clap it out. Other side. Switch it out. Go. Okay, let's push. Front. Other side. Say yes. Good job, guys. Other side. Again. Okay, we're gonna step it out right here. Out and in. Out, in. You got it. Carol, you got it? All right, Miss Maddie, you got it? Good job. Miss Maddie said yes. That's what the laugh meant, right? Okay, guys. Up, two. Other side. Two, and cross it out. Here, here, here. Up top. Up. And up. Cross it here. Cross, 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 and step. Out. Come on, guys. Nobody can say no. You got this. Uh-oh, I hear some singing back there, guys. When Jesus say yes, nobody can say no. Come on, guys. Let's step it out. Out. Oh, 'di ba? Ang saya everyone. Yan yung gusto natin na sagot sa ating mga prospects, no? When Jesus say yes, nobody can say no. 'Di ba? Type in amen sa chat box, no? So pwede niyo yung gawin bago kayo mag-present. Okay? Para yes talaga ang mga sagot ng ating mga prospect and ating mga client. Okay ba lahat? O nakasmile na ba lahat? Sabi nga, pag nakasmile ka, so pag nagpaulan ng blessing, sambot mo. Pero kapag malungkot ka,
tatalbog siya. Tapos pupunta siya lahat doon sa mga nakasmile. O, diba? Kaya dapat nakasmile tayong lahat kasi sayang naman yung resurfacing serum mo dyan. Okay? At Yes. sayang naman ang cell essentials mo dyan. Okay, kung hindi ka smile. And to everyone po na mga mommies dito, belated Happy Mother's Day po sa inyong lahat. We honor you and we love you so much. Lahat po ng mga mommies out there. And sana po lahat kayo ay nakaboto na ng matiwasay at matalinong pagboto. So for today, ayan. 'Di ba ang sarap sa pakiramdam kapag you feel good. Just like what I always say, no, kapag nag-host po ako, no, ano nga po 'yon? Mahaba i-type eh. Pwede niyong i-unmute, 'di ba? So sabi, if you feel good, you do good. When you do good, you get good. When you get good, you feel good again. Okay? It's a cycle. So, kailangan talaga we feel good muna, no? Para at least din yung maramdaman ng lahat ng mga prospects natin, no? That's the kind of energy that you're gonna transfer sa mga tao. Okay lang ba yon? Kasi nasa iyo sana tayo. Imagine niyo, you are offering $1 billion business and then we are offering improvements sa health. 'Di ba? We are the best supplement in the world and yet wala kang energy. Paano naman 'yon? 'Di ba? Sa energy check muna tayo, guys. Okay? Energy check. Energy check muna tayo. Type in sa chat box nga po, energy. Ayan. So, okay lang ba yan? Energy, energy. Energy. Ayan. Nakabalik na po tayong lahat. Grabe, exactly 52 tayo. Wala talagang bumigay. Okay? Walang nalaglag. Oh, saya-saya, di ba? Nakompleto ulit tayo, no? Nakast na lahat ng mga votes. 52. Out of 52 tayo dito, no? And then, gusto ko pong malaman, sino dito yung mga kaka-start lang, like 3 months and below. Ayan, type in 3 sa chat box kung 3 months and below ka pa lang. 'Di ba? Sa'yo sana. Okay, ayan, ang dami. 3 months and below. Ayan, sige, type mo yan. Okay, sige. Si Kenji, si Roniel, si Jackie, si Catherine, ang dami. Si Cherry, ang dami mga bago. Si Cara, si Christvin, super dami. O, di ba, na mga bago. And congratulations dahil itong training na to ay talagang para sa'yo. At para sa lahat na feeling bago. So, okay lang yan, no? And then, I was tasked, no? I would like to thank, syempre, si Coach Jennifer Nunez, no? Siya talaga yung nag-invite sa akin. And for all, no, sa online Kickstart Monday, no? Lahat ng nandito, I would like to thank for the opportunity na makapag-train for tonight. So I think ready na tayo. Okay, ready na tayo. Okay, let's go everyone. Mag-share ako ng slide. Ayan. So ang task ko po for tonight ay mag-training daw about okay, closing the deal. Ayan talaga yung ano ko eh. Yung topic ko for tonight. Pero okay lang ba na we put it on a different perspective? Ayan, or a different level. Okay lang ba yon? Paki-type nga po, level. Level up. Yan, level up, no? Kasi usually, di ba, kahit ako, nung bago ako, hindi ko alam kung may such term as this. Yung parang you individualize. Ganun ba? Bahala na kayo. Basta magigets nyo naman yun. So yung parang aswal lang, di ba, yung closing the deal, na yun lang talaga yung problema mo. Di ba? You don't treat it as a whole process. Kaya naman, when I was thinking of, ano ba yung i-share ko for tonight? Ito yung binigay din sa akin ni Lord na, kumbaga, wisdom, no, na i-share sa inyo para sa inyong lahat. So I guess, most of you are ready kasi nag-type na kayo ng level up. Ayan. So kaya, maganda muna dapat yung vibe natin, yung energy natin. Kasi ang title natin for tonight is Sell the Vibe, Seal the Deal. Closing with confidence and charisma. Gusto mo yun? Yan talaga dapat yung ating ginagawa, no? Para ma-close natin yung deal. And thanks to, joke lang. Sell the vibe, seal the deal, closing with confidence and charisma. Pero, I would like to start na for us to understand ano ba talaga yung sales process. Kasi, ako as I observe, no, yun usually, yung nawawala. Yung makita mo yung buong konsepto ng proseso, ng sales process, no? Para yung dulo, which is closing the deal, hindi na ganun ka super big deal. Oh, may mga rhymings tayo tonight, diba? So parang hindi sobrang big deal na yung closing kasi proseso siya.
So nagawa mo ng tama yung lahat ng steps, 'di ba nga sabi, step by the step para sumakses. Okay? So mahalaga lahat, 'di ba? Prior to that, no? Para umabot ka dun sa dulo, mahalaga lahat na itama mo muna. Okay? Okay ba 'yon? So let's understand first the sales process. Okay? So I would like to share this principle sa inyo, no? Lalo na sa mga bago. The sales process po is a journey, not a destination. Okay, you treat it as a proseso. Isang buong konsepto po talaga siya. So walang pinakamahalaga, lahat ay mahalaga doon sa sales process. Okay? Para maging successful siya. Okay? Okay ba yon? Gets ba yon ng lahat? Okay? So from prospecting pa lang, up to qualifying your prospect, identifying the needs. Yung lahat naman dito naka-attendan ng new distributors orientation, I guess, no? So somehow na-tackle na ito. Pero tingnan lang natin yung kabuuan para mas ma-appreciate natin yung closing the deal. After the presentation, handling objection, closing, and follow-up. Okay ba yon? Okay, okay. So, okay. Let's start tayo. Dito lahat nagsisimula. Okay? Building rapport and trust. Okay? Pwede po bang tingnan natin yung sarili natin sa salamin right now? Or tingnan mo yung sarili mo sa Zoom ngayon. Okay? Ano ang masasabi mo sa iyong reflection? Ano ang masasabi mo sa iyong reflection sa camera? Okay? So kung ikaw ang guest ng sarili mo, mapapangiti ka ba kapag open ng camera? First impressions matter. First impressions last. Kung sa few seconds pa lang or few minutes pa lang ng pag-open ng Zoom, nagkakita kayo at you lose the client at that moment, wala na. Very, very, very important yan. Okay? Next. Active listening and be genuinely interested with a person. Ramdam siya ng tao kapag gusto mo lang talaga siyang bentahan. Parang ikaw, di ba, pag may lumapit sa'yo na salesperson, di ba naiinis ka? Naiirita ka na sunod siya sa'yo. Tapos pilit ng, di ba, dinidiscuss sa'yo, ganyan. Pero ayaw mo, di ba naiirita ka? Naiinis ka. Di ba? Kasi alam mo, bebentahan ka. Yung ganong vibe, nararamdaman mo siya. So ngayon, kapag ganon yung vibe mo, pag open pa lang ng camera, you lose the client at that moment. Kaya sinasabi ko, this is a sales process. Lahat ng parte, importante. And of course, find common ground. Dapat makarelate, makakonect ka doon sa tao, ano man yan, taga saan man kayo. Ako, specifically, Batanggenyo ako. So pag nalaman ko, taga Batangas yan, grabe, sobrang excited na ako. Or school, engineer din ba yan, like me. Kung ano man na pwedeng makonect, hahanapan mo talaga. Be intentional. Alam nyo, ako may tip ako. During presentation, pag, di ba, ako kasi, kuwari, cold market yan, lalo na pag cold market, or kahit naman ano yan. So, kailangan, ang goal ko, mapatawa ko siya agad. Or mapangiti ko siya in the few minutes na nag-uusap kami. So, how do I do that? So, syempre, ginagamit ko na yung pangalan ko. Sasabihin ko, you can call me Lumuel. Okay? Pero, ako kasi nagsisend ako ng invite sa email. So, sinasabi ko sa kanya, pero di ba nakita mo, dun sa email ko, ang totoo kong pangalan, ganto, bagsak ko talaga, Lutgardo Manuel. Yung parang binabagsak ko talaga ng todo. So siya, mapapatawagan siya. So at that point, parang nawala yung pressure. Kasi ngumiti na siya, parang na-feel na siya na parang na-settle down na siya. Ganong feeling, no? Yung vibe na gano'n, na parang connected na agad kami. So, yun yung goal ko. So, hanapin nyo rin, no? So, alin ba yung pwede na approach na inyo? Diba? So, parang sa training din natin, di ba may mga icebreaker, mga ganyan, pakilanlan muna, ganyan. So, parang ganon din. Okay? Find your common ground. Or sa akin, in my, sa ginagawa ko talaga, personally, pinapatawa ko talaga yung guest. Tapos, susundan ko pa yan sa introduction ko. Di ba? Dati, I was a former
Shell brand ambassador. Pero ngayon, yung pumalit sa akin, yung kuya ko na, si Piolo Pascual. Oh, diba? Talagang lumalapit yung mga tao sa screen. Nakikita ko talaga sila. Lumalapit. Di ba? Lumalapit sila sa screen. Tapos tinitingnan talaga niya yung picture. Ayan, clear naman po ba ako? Please type in clear sa chat box. Ayan, kung clear po ako. At wala namang kung ano-ano. Diba? Na naririnig kayo. Okay, clear naman. Ayan, that's good, that's good. Learning naman kayo. Okay, that's good. Secondly, identifying prospect needs. Ako po, this is my question. This is my usual question, no? Doon po sa guest ko. Sinasabi ko po sa kanya, what got you interested? Very important po ito. Very important po talaga ito. So matanong po natin, what really got you interested? Lalo na po, kuwari, ako mga ini-invite ko kasi mga supervisors, managers, mga ganyan level. Sabi ko, despite your position, di ba malaki naman siguro yung sweldo mo, may position ka na ganyan. Parang nineneglect ko pa sila. Kailangan mo pa ba talaga to? What got you interested to really check on this? Doon ko malalaman ano yung need niya. Kasi very important yan eh. Alam mo yung need kasi yun yung alam mo, kumbaga iisipin mo paano makakatulong sa kanya yung sana as a solution doon sa need niya. Di ba connect siya? Crucial to. Crucial. Kaya doon sa mga bago po na hindi pa nagpe-present, taas ang kamay. Okay? Doon sa mga bago na hindi pa nagpe-present, huwag kayong makulitan sa coach nyo or sa upline nyo kapag tinatanong niya sa inyo, ano ang background ng guest, ano ang possible push button, may anak na ba yan, ganito, ganyan. Lahat tinatanong. Bakit? Kasi yun yung possible na maging need, no? At doon tayo magfo-focus during the presentation. Okay lang ba yon? Doon sa mga bago, type in 100 kung okay lang sa'yo yon. Na alamin mo talaga, i-chat mo doon sa coach mo, sa upline mo, ano ang background ng guest mo, paano mo siya na-invite, most probably anong push button niya, anong need niya, paano makaka-help sa kanyang yung sana sa tingin mo as you assess. Ikaw may kakilala doon sa tao eh. 'Di ba? So yun yung lagi kong open-ended question. What got you interested to check on this? Okay? Oh, ito pa. Uncover pain points and challenges. Alam niyo po ba yung bulate? Sino nilang ginawa yun? Yung pagbulate, lagyan mo asin. No? Parang nagwawala yung bulate, no? Parang ganon. Kailangan talagang maramdaman niya na kailangan niya. Diba? Kailangan niya rin talaga tong Yusana. Kagaya nung nangyari sa'yo. Ako kasi, nasi-share ko yan eh. Doon sa start ng presentation ko, na kaya ko um, chinek yung Yusana kasi ganito yung work ko, kasi ganyan, 12 to 16 hours yung work ko. So siya, baka mali mo, makarelate siya doon. O di ba, parang pinipigaan mo ng lemon, ng sugat, o, di ba? Parang nilalagyan mo ng asin, ang singaw, di ba? Kaya pasakit siya ng pasakit. Kaya siya magiging interesting. Siya, pakinggan ko nga to, grabe, baka ito na nga yung makakatulong sa akin. Alright? And then understand their goals and motivation. The presentation is for them. The presentation is for them. Gets po ba yun? The presentation should focus on the guest, not on you. Ano yung pangangailangan ng tao na possibly yung sana maging solution doon sa kanyang concern, sa kanyang need, o sa kanyang problem. Okay ba yon? Type 2, kung na-gets mo yon. Hindi para sa'yo. Okay? Para sa kanya. Okay? Para sa kanya ang presentation. Di ba? Ang ganda. Pag nare-realize mo yung sales process, di ba? Mas nagigets mo siya. Yung kabuuan ng proseso, no? Mas okay sa'yo. Mas mag-grasp mo yung idea. Bakit kailangan mo i-close yung deal? Anong connect niya dun sa una? Gets nyo? So, pag alam mo yung need, mas alam mo kung paano ka mag-close ng deal. Tama? Tama? Type in yes. Okay? Kung tama tayo dyan. Okay. So, and then, next. Ito na. Saan ba tayo? Okay. Alright. So, nalaman na natin yung need. Teka, hindi ko makita yung slide. Nalaman na natin yung need, no? So, sa presentation, nati-tailor fit natin siya. Tailoring your pitch. O, sino dito? Yung sa mga bago lalo. Parang napapansin mo,
yung coach mo, yung upline mo, minsan nagja-jump from one slide to the other. Yung hindi yung tamang, yung talagang pagkakasunod-sunod ng slide. Minsan nagja-jump siya, biglang tumalon siya sa complan, tapos bumalik na lang siya sa product. Mga ganyan. Sino nakapansin ng ganyan? Dapat nag-o-observe po tayo, ha? Hindi po tayo basta basta nandyan lang. Okay, pag nagpe-present po si coach or si upline, naka-open cam tayo, nagte-take down notes tayo, and we observe. Okay, so na-tailor fit po yung presentation based doon sa binigay mo na data. Ano yung background, possible push button, breadwinner ba yan, may asawa na ba yan, and whatsoever. Na-tailor fit. So, kuwari, may anak na siya. Oh, most probably, baka sa inheritance. Diba? Kasi gusto niya mapamana rin talaga. O kakilala mo naman talaga siya, alam mo, sa family nila may problems talaga in health. O, di magdidigdip tayo sa products din talaga. 'Di ba? Or gusto niya talaga ng extra income, ayaw niya talaga mag-work, ka-work mo siya at sukan-suka na rin siya, ganyan. Sa boss niyo, parang ganyan. Nandito pala yung boss, joke lang. 'Di ba? So ngayon, yun yung lalagay mo ng asin, 'di ba? Dun mo siya talagang pipigaan ng lemon. Okay, gets mo ba yon? People wants to hear what they want to hear. Gets nyo? Sa mall, 'di ba sinusundan ka, tapos inaalok sa'yo yung product, 'di ba naiirita ka nga? Because hindi yun yung gusto mo. Hindi yun yung hinahanap mo. Gets nyo po? So, minsan, pasok dito sa kabila, labas dun sa kabila, dun sa gets mo, sa tenga. Kasi nag-focus sa features. Diretso ka lang dun sa pre-practice mo and whatsoever. Hindi ka nag-focus sa benefit. Ano, what's in it for them? Pag nag-start sila, paano makakatulong sa kanila yung product? Paano makakatulong sa kanila yung business? Solution to their problem. Okay po ba yun? Oh, and then, ito, pansin po natin to, no? Parang presentation din, no? Commercial. Ay, napapansin nyo pa ba? Jollibee, McDo, 7-Eleven. Ano po ang kanilang commercial? Di ba? Ano yan? Ano lang, damdamin. Yung mga commercial nila, mga ganyan, di ba? About family, ganyan. Pero ang binibenta ng burger, or fries, mga ganyan, no? Pero ng damdamin talaga siya. Lalo na pag Pinoy. Di ba, people really buy on emotion and justify it on logic. Pero ngayon, paano siya aabot pa dun sa logic? Eh, sa emotion part nga, hindi mo nga nakuha. So kaya nga, we use stories talaga. Facts tell, stories sell. No, and ito, tandaan po natin lahat. Amateurs sell, professionals deliver. Amateurs sell, professionals deliver. That's our goal po dito. Huwag ka mag-alala kung bago ka. Dadating ka din dyan sa point na yan. Pero paano tayo dadating sa point na yan? Nakikinig po tayo habang nagpe-present yung coach or upline mo. Don't ever do na habang nagpe-present yung coach mo or upline mo, naka-off ang camera mo. Okay? Wag na wag po, please. Wag nyo po yung gawin sa upline nyo. Okay, sa coach nyo. Open up your camera para you can also, kumbaga, observe yung pong guest. Napaka-importante niyan. Okay? And we use stories of a lot of people to touch the heart of the guest. Testimonies ng mga products. Kasi sa facts lang talaga, hindi yung makikinig. Kahit sobrang dami, ilahat mo na lahat, pati yung intelligence technology, mag-product training ka na, everything, lahat dyan. Nasabi mo na. 'Di ba? Pero hindi mo na-touch kung ano yung trigger point niya, ay wala. Walang mangyayaring sale dito. Walang mangyayaring deal dito. Okay pa ba ang lahat? Ayan, type in 7. Okay, may favorite number kung nandyan ka pa at natututo ka pa. Okay lang ba yan na inuna natin yung sales process? O, diba? What's nag-guess natin, no? Para siyang anong tawag doon? Yung tahi-tahi siya. Parang ganun siya no? Na connect ang bawat isa hanggang makarating ka dun sa closing deal. Next, handling objections. Diba? Meron naman talaga mga ganito. Pero ako, tanong ko sa inyo, anong mas gusto nyo? Yung sinabi niya na, pag tinanong mo, may any question ka ba?
Wala naman. Okey lang. Kumusta naman yung present? Okey lang. Mas gusto mo ba yung gano'n o mas gusto mo yung nagtanong? Ay, paano 'pag ganito? Ay, ano bang ibig sabihin ng business center? Ano bang pagkakaiba ng one business center dun sa three business centers? Eh, bakit ba kailangan bumili muna ako ng product? Eh, paano kaya yung market? 'Di ba mas gusto mo yung hindi nonchalant? 'Di ba ang hirap, sobrang hirap 'no? Prior to this training nakadalawa akong presentation. 5 PM at saka 6:30. Magkaiba talaga sila. Okey yung 5 sobrang nonchalant. Yung 6:30 naman, ay grabe talagang alam kong na ayaw niyang makinig. Mga ganyan 'no. Oh, oh, kasi interested siya, tama. So 'pag nagtatanong siya, be excited kasi interested siya. Tama, buying signal 'yan. O 'di ba ikaw, kunwari ikaw bibili ka, 'di ba ang dami mo ring tanong? 'Di ba, bibili ka ng bagong cellphone, bibili ka ng iPad, bibili ka ng bag, talagang titingnan mo maigi, 'di ba? Maigi? 'Di ba, alam niyo ba 'yun? Or Batangas word lang ba 'yun? Okey. So, objections po are opportunities, not roadblocks. Okey lang po ba 'yan? We embrace it. Oh, type nga po natin sa chat box, embrace, okey? And embrace po natin 'yan, it's part of the process. Okey, mahalin po natin 'yan, yung mga objections na 'yan at sagutin lang natin, i-handle lang natin gracefully and with full confidence and charisma. Okey lang ba 'yan, oh, 'di ba? Parang sa Miss Universe, oh, tingnan mo kung na-rattle na yung 'pag tinanong. Oh, 'di ba? Parang kalmado siya. Kalmado lang, pero alam mo sa loob-loob niya kabadong-kabado na siya, 'di ba? Pero kailangan niyang ma-deliver like a professional, 'di ba sabi nga, amateurs sell, professionals deliver, oh, 'di ba? I-acknowledge and validate their concern kasi, who are we to judge? Yung mga tao 'no, 'wag po tayo dun sa point na yun, 'wag nating ikagalit, 'wag tayong kasi ramdam din, alam niyo pansin talaga sa Zoom 'yan. Oo, yung reaction mo kapag nagbigay siya ng objection. Nag-iiba yung mood mo. Nako-observe din niya 'yan. Iba yung vibe mo, gets niyo ba yun? Napapansin niyo ba yun? So, kaya kailangan i-observe mo din sarili mo, eh. Oo, naku pansin talaga 'yan, pansin yung vibe mo, yung reaction mo nag-iba nung nagtanong na siya. Nung sinabi niya na wala siya talagang pang-start, ikaw nalungkot ka na rin, 'di ba? Yung mga ganyan 'no, pansin-pansin din niya yun. Kaya kaya be very, very careful. I-acknowledge mo lang at i-validate mo na okey naman yung concern niya. Sabi nga natin 'di ba, one step backward, two steps forward. Oh, 'di ba? Touch the heart. Okey, maka-relate ka muna sa kanya. Be on the same page muna, okey? 'Di ba sabi nga parang ganito, kung money talaga, alam mo, same lang tayo, 'di ba? Nung nag-start din ako ganyan din. Kasi nga breadwinner ako, wala kasi akong naiipon talaga. So siyempre nung diniscuss sa'kin 50,000 daw, 55,000 daw, nagulat din talaga ako kasi wala naman akong ipon, saan ako kukuha nun? I mean, I really want it, pero paano ako makapag-start? Alam mo ginawa ko? Nanghiram pa ako sa ka-work ko. I'm not telling na yun din yung gawin mo. Ay, may mga pa-ganyan pa tayo, 'di ba? Pero sinabi mo lang na ganun yung ginawa mo. Gets niyo yun? Tas babawian niyo talaga siya. Pero guess what? Alam mo, yung hiniram ko sa credit card na 50,000 by that time, kaya ng income ngayon in 1 week time. Boom! 'Di ba? So nag-gets niya yung idea na, kailangan ko 'tong gawan ng paraan kasi later on, puwede palang ganito yung makuha ko. Eh, kung ikaw nag-rattle ka na, 'di ba, sumibangot ka na, sinabi lang niya na gano'n, na-lose mo na agad yung client at that point. Okey ba yun? Gets ba ng lahat? Okey? Address their objections with confidence and evidence. So, puwede kang mag-share, sabi ko nga stories, share ng stories nung mga, business partners mo rin na wala ring pera nung nag-start, wala ring time nung nag-start, yung mga doctors, mga lawyer, mga ganyan. Marami tayong mga stories dito. Kaya very important po na part talaga is immersion. Type in nga po sa chat box, immersion. Ayan, type in immersion. Uma-attend ka ng training, 'di ba? Nalalaman mo yung background ng speaker, 'di ba? Tapos 'pag meron kang ganong guest, yun din yung mashe-share mo sa kanya. Ngayon kung hindi ka umattend ng training, wala kang mga stories na ishe-share.
Kung hindi ka pumunta ng event, wala kang share na stories ng mga tao. Kaya very, very important that you immerse yourself with the team and with the system. Kasi yan din yung babaunin mo during your presentation, during handling objections. Kasi nga, stories sells. O, diba? Okay ba yon? Stories sell. Okay? Gets po ba ng lahat? Okay, so ito na. Favorite part nating lahat. Closing the sale. Mamaya po, I'll be sharing how do I close. Ay, okay po ba yon sa ating lahat? Mamaya mag-share po ako. Kung ano po talaga, kasi ako, hindi po ako magte-training ng something na hindi ko naman ginagawa. So, ang ituturo ko lang po for tonight is ano po yung mismong ginagawa ko during the presentation, during the closing, para po makarelate, 'di ba? Kung makaka-relate kayo, baka pwede nyo rin magamit, no? Malay nyo, 'di ba, mag-click din sa inyo or mag-okay din sa inyo. So, dito na po tayo sa closing the sale. Nakakasunod pa ba lahat? Oh, ito po ang aalalahanin natin, ha? Okay lang po ba itong principle na ito? Yusana is for everyone, but not everyone is for Yusana. Tell it to yourself. Yusana is for everyone, but not everyone is for Yusana. Gets nyo po ba yan? Lahat naman po talaga pwedeng matulungan ng Yusana. Pero not everyone will see themselves fit for this. Okay po ba yan? Gets po ba yon? Yan muna po ang unang prinsipyo. Principle na kailangan nating tandaan in closing the deal, in closing sales. Okay? First, recognize buying signals. May mga moments po ba kayo na ganito? Nung bago ako aminado po ako sa ganito, no? Gusto ko kasi ma-deliver ko yung presentation. Excited talaga ako dun, slide by the slide. Eh kaso yung guest ko talaga, nagtatanong na, magkano daw? Alam mo yun, nasa products pa lang nagtatanong na. Diba, magkano daw? Pero ako talagang gigil ako, hindi eh. Dapat slide by the slide. Kailangan ko tang ma-deliver. Slide by the slide, okay? Ngayon, yun na pala yung buying signal. Gustong-gusto na niya. As in, bibili na talaga agad siya ng product. So ngayon, I want to challenge everyone. Let's master the presentation. Let's master the presentation. Regardless kung bago ka or what, let's master the presentation. Kasi nung college tayo, pag pinag-present ka at pinag-report ka ng professor mo, kinabukasan, aaralin mo pa rin siya. And tomorrow, I'm sure, makakapag-deliver ka pa rin. Kasi ayaw mo mapahiya sa mga kaklase mo. Pero, it just took you one night. And for sure ako, you have attended 3 times, 5 times, or 10 times of presentation of your coach or your upline. Make sure we master the presentation. And magagawa lang natin yan kapag paulit-ulit natin ginawa. Bakit? Bakit kailangan natin ma-master yung presentation? Ito, balikan natin sinabi ko kanina. So that you can observe your guest during the presentation. Simultaneously mo siya nagagawa. Kasi na-master mo na yung presentation mo. Gets mo? Alam mo na yan eh. Di ba kahit ticket kaya mo talaga yung presentation kahit palakdaw-lakdaw ka ng slide kasi may buying signal na pupunta ka dun sa slide na yun tapos babalik ka ulit. Napapansin nyo ba yan? Sa mga coach or upline nyo? Di ba? Minsan hindi talaga slide by the slide. Nagtatalon-talon. Nagja-jump from one slide to another. Di ba? Kasi na-master na yung presentation. So, mas nakaka-focus ka saan? Sa gestures, sa reaction ng guest mo. And that's critical. Importante siya. Sobrang importante. Kaya ito lang po ha, pakiusap ko po sa lahat na nag-i-invite na hindi pa nagpe-present. Please, pa-open po ng camera ng guest. Paki-open po ng camera ng guest. Sa lahat na nag-i-invite na hindi pa nagpe-present. Okay? Kasi napaka-importante po niyan. Ma-observe natin yung gestures. Merong mga ganitong moments, no?
O, kita mo, pumunta na sa kitaan portion. Nag-lean forward yung guest mo. Ano ibig sabihin nun? Doon siya talaga interested. Gusto niya talaga ng extra income, pera talaga ang labanan. O, diba? O, nag-lean forward dun sa weight management. Lumaki yung mata niya dun sa weight management. O, alam mo na, yung ita-target mo, mas doon ka magdidig-deep. Kasi na-observe mo. Crucial po yan. Kaya, eto ha, I wanna challenge everyone here, no? Tayo po ay mag-master ng presentation para we can do it at the same time habang nagpe-present, na-observe mo yung guest mo. Okay po ba yon? Type in 100 kung okay na okay po sa atin yon. Okay? Okay? Be genuine in helping people. Be genuine in helping people. Kasi ikaw, kinulit ka talaga nung nag-invite din sa'yo kasi gusto ko niya matulungan. In terms of health, finances, or whatsoever. Kaya ka rin nag-stay dito. So, be genuine. Ramdam siya ng tao. Like the vibe. Ramdam talaga siya ng tao. Okay? Mararamdaman niya kung gusto mo lang makabenta. Kung gusto mo lang maka-3 business center. Okay? And then, lastly, don't be afraid to ask for the sale. Nako, ganito po ako nung bago. Ikaw ba yung klase na hiyang-hiyang magtanong? So, 1 business center or 3 business center? Cash or credit card? Oh, ikaw ba yon ngayon? Type in. Nawala ka, Coach Lut. Nawala ka, Coach Lut. Hello, Coach Lut, naghang ka. Nawala ng kuryente. Oh, nawala ng kuryente kila Coach Lut. Mm. Kasi ang lakas dito sa amin sa lugar namin malakas ang ulan, posibleng mawalan ng kuryente rin sa amin. Sa lugar niyo ba malakas din ang ulan? Hindi kinaya ang energy, nawalan ng kuryente, nag-brown out sa Makati. Sa amin din malakas ang kulog. Ayun, ang lakas ng kulog ngayon. Oh, hmm. So, dun sa topic ni Coach Lut, ah kung i-apply natin sa atin maganda talagang, kailangan talaga building rapport. Kapagka lalo na yung mga sa akin sa experience ko hindi ka agad makakapag, kuha ng product, hmm? Kayo ba pagka halimbawa at may, yung sa mga bago pa lang ako, challenge din ko minsan hindi naman kaagad-agad mong makakapa yung needs ng iba. Ayan na si Coach Lut, kumukulog. Hello everyone! Nagparamdam po si Thor. The mighty Thor. Dito sa Makati. Talaga nga naman po, 'di ba? So, kumurap ng bahagya. Oo. At hindi kinaya ang ating mga energy everyone, pero hindi tayo magpapatalo. Okay? Yes. The show must go on. Talagang itutuloy natin to everyone, no? Hindi talaga kinaya energy. Biruin nyo, no? Party si Thor. Hindi na kinaya energy natin. Okay? Okay, let's continue everyone. Nandyan pa ba kayo? Uy, dumadami pa tayo. Oh, so happy. Sige. So ngayon, ituloy natin. Nasaan na tayo everyone? Okay, nasa closing the deal at nag-close ang lights. No? Anyway, sige. Nandito na tayo sa don't be afraid to ask for the sale. O, eto na. Ikaw nga ba yung bago ngayon? Na parang nafe-feel mo, no? Na parang hiyang-hiya kang tanungin. Ano ba? 1 business center o 3 business centers? Cash ba? Or credit card? O, nakikinig si Felipe. O, credit card or cash. Nandun nga naman tayo naputol, diba? Hiyang-hiya kang tanungin. O, diba? Pero tanungin mo rin ang sarili mo. Bakit ka nahihiyang tanungin? Gets? Ask yourself, ba't ka nahihiya na tanungin? In the first place, we're offering $1 billion
opportunity. Tell it to yourself. We're offering $1 billion opportunity. We are offering something that could help them improve their health. At hindi sila gumastos ng malaki sa ospital. If that's your mindset, mahiya ka ba na alokin? Parang sa handaan, dibu mo. Di ba? Or kung ano mang okasyon sa bahay mo, pero ramdam mo, sobrang prepared ka. Talagang binonggahan mo ng todo. Mahiya ka ba mag-invite? Lahat ba invite mo? Baka lahat invite mo. Mindset talaga siya. Okay, we start from there. We ask ourselves, bakit tayo nahihiya? Diba? So, and guess what, no? Ang dami nandyan, ang taas ng sales. Pero nakakasama sa health. Diba? Yossi. O, diba? Nilagyan na nga ng itsura ng baga. Diba? Pumibili pa rin yung mga tao, no? Ang taas ng sales, pero nakakasama sa health. Alak, although naka-liquor ban po tayo ngayon, diba? Nakakasama sa health. Pero ang taas ng sales, proud na proud ang advertisement. May artista pa and whatsoever. Tayo pa ba yung mahihiya na i-share? So if that's your mindset, hindi ka aabot sa point na tatanungin mo yung sarili mo, sayang yung ibabayad niya. Hindi sayang. Kasi this is the best supplement in the world. It could really change lives. Gaya ng mga nangyari sa mga mentors natin. Kaya very important po yung belief. Ito po talaga nakaka-close ng sale. Assess po natin ang sarili natin. Kumusta ang belief mo? Ngayon, sige, di ba 5 beliefs po yan. Okay pa ba ang lahat? Hindi po ako galit, ha? Gusto ko lang po talaga, ganito po yung nararamdaman ko right now, di ba? So, kailangan natin to. Kailangan natin to marinig. Okay? So, ngayon, we have 5 beliefs. Una, produkto. Ginagamit mo ba yung products? Are you the product of your product? Kasi yan po ang starting point ng belief sa negosyo. It's hard to promote or to sell something you don't believe in. Hindi mo pinapaniwalaan kasi hindi mo ginagamit. Hindi mo na-experience. Okay? Second, company. Are you intentional in attending events, attending trainings to know more about the company that will deepen your belief in what you do? Are we intentional on that? Kasi yung second belief, para mas madali yung sale, pag-close ng sale. Thirdly, industry. Right now, talaga bang tanggap mo na sa sarili mo na ang USANA is under network marketing, multi-level marketing? Di mo medyo gumaganon pa rin yung ano mo, no? Yung mata mo pag naririnig mo, no? Kasi meron ka pa rin disbelief na konti, eh. Even though it's 1%, nako, malaki yung magagawa yung negativity in closing the sale. 1% of disbelief, malaki ang nadudulot niya na negativity in closing the sale. Fourth, team. Intensity. Proud ba ditong lahat? Pa-fire emoji nga dyan, na nasa team intensity ka, na ano talaga, home of the diamond makers and $1 million club members lang naman yung intensity natin. So the system is really working, guys. The system is really working. So ngayon, may pang-apat kasi na belief. Ano yon? Belief sa sarili. I'm sure most of you bago sa negosyo. First time mo magnegosyo, may pinagdaanan tayo. Marami kasing factors eh. Yung self-confidence and belief talaga sa sarili, no? Baka nabully ka ng bata, may ganito nangyari, merong trauma, whatsoever, lahat pwedeng mangyari. Pero alam nyo, may good news ako. Kahit hindi mo pa nakukuha yung self-confidence na yun at belief sa sarili mo, ask me what? Ayan, alam yung good news natin dyan. What? Patay po, what? Ask me what? Kung ano yung good news. Kahit wala ka pang self-confidence talaga na matindi, wala ka pang resulta, wala ka pang income, wala ka pang na-sign up, everything na meron kang disbelief or negativity. Ito ang good news ko sa'yo.
Meron pong tinatawag dito sa'yo sana na borrowed influence. Paki-type nga po, borrowed influence. Kunin mo muna sa coach mo. Kunin mo muna sa upline mo. Kunin mo muna sa mentor mo. Kunin mo muna sa product mo. Kunin mo muna sa company mo. Kunin mo muna sa team mo. Kunin mo muna sa industry mo. Okay lang po ba yun? Kasi dadating ka rin talaga dun sa point na yun. Magkakaroon ka rin talaga niyan. Pero just like this sales process, it's really a journey and a process din. Okay ba yun? Napaka-importante po ng subconscious thinking kapag nagko-close ka ng sale. Kung ang nasa utak mo, ito, magsa-sign up nga to, maglalabas siya ng pera. Ako nga parang mga ganyan, no? Wala pa naman akong income na malaki, wala pa akong ganyan, wala pa akong ganyan. Syempre bago ka. Borrow it first. Borrow it to your coach. Sa upline mo. Borrow mo muna. 'Di ba? Draw that energy, draw that result. Yun muna yung gamitin mo. Okay lang ba yun? Yun yung maganda sa atin kasi may system siya. Marami nang nakagawa. Okay? So pwede yun muna yung gamitin mo habang you are working on your own result. Okay ba yun? Type in result sa chat box kung okay yun gawin. Okay, learning pa ba tayo, guys? Okay pa tayo? Okay. Energy check, energy check. Ayan pa, fire emoji nga po. Ayan, fire emoji. Ayan, kung okay ka pa. Okay ka pa. Excited na mag-close ng sale. No? Hindi po naman natatapos dyan. Pero yun nga, not all will join right away. On the spot. Hindi po. No, hindi po lahat talaga ay nag-o on the spot. So sige, pa-type nga po. Sino po dito yung follow-up? Nag-join through a follow-up. Type follow-up. Sige po, type in follow-up, 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 follow-up. Kung hindi ka nag-join on the spot. Okay. O, di ba? Ang dami. Oh. So, lahat po, on the spot? Talaga ba? 57 po tayo dito. Okay. Follow-up. Ayan, yung nag-join through a follow-up. Uy, gusto ko yun. Self-follow-up. Sino yun? Si Jasper. O, di ba? Ang dami. Hindi naman talaga nag-join. Ako, follow-up din ako. Di ba? Hindi ako nag-join on the spot. Okay. Oh. Marami po talaga. And this is my favorite. Ito talaga favorite ko, follow-up. Sa totoo lang. Kasi imagine mo, sa lahat ng prenesentan mo, ang dami talaga na hindi nag-join agad. So, ibig sabihin, ang dami ng pool na ipa-follow up mo. Ang saya nun. Ang dami mo pa doon na mapapa-sign up pa. Ngayon, pinaghinaan na tayo, di ba? Kasi hindi na natin finalo up. Ganyan. So, i-follow up natin. Okay, paano mangyayari yun? Nurture the relationship. Hindi dahil hindi lang nag-join on the spot, ay wala na. Nawalan ka na ng gana sa kanya. Hindi. Kasi nga marami nga dito, follow up lang. Hindi, not necessarily mean na nag-no siya for that moment. No na yun at all. No, hindi ganun. Not yet lang po yun. At ang condition po ng bawat tao, nagbabago every 3 to 6 months. And this is part of closing the deal pa rin. Grabe, no? It's a sales process po talaga. Yung closing the deal. Nurture the relationship. Meron po dyan, nag-start muna ng product. Ensure mo, satisfied siya. Tinanong mo, nung bumili siya ng essentials, after 3 days, ano ba naramdaman niya, ano mga ganito, ginaid mo siya, nasatisfy siya. So ngayon, bigla napaisip din siya, makapag-business na rin nga kaya. Grabe naman tong follow-up ni nakakatuwa. Ganyan. So talagang health advocate din pala talaga sila. I want to be in that mission as well. Kaya siya nag-join. Generate repeat business referral. Alam niyo po, merong referral talaga. I don't know kung nandito pa si May. Di ba? Si May po is a referral. Nandito pa si May. Referral. Nandito pa ba? Yan, nandyan pa si May. Si May po ay referral, 2019. Di ba? Nag-join na rin po siya recently lang. It took 6 years. Di ba? Pero nag-start din po siya.
Hindi ko talaga siya kakilala personally and May loves the product. Gustong-gusto niya din talaga yung product right now and meron na din siyang business center. O, 'di ba? Nurture the relationship. At the end of the day po, we are building relationships here because we are in a people business. At saka hindi lang ano mo 'yun, as family, kasi may paki ka. May concern ka talaga dun sa health ng tao. Gusto mo siya magamit din talaga ng family niya, hindi umabot dun sa point na ma-ospital pa at gumastos ng milyon. Kasi mission natin yun, part of our obligation natin yun. Kasi nasa atin na yung blessing, hindi man lang natin na-share sa ibang tao. So okay po ba yun? Embrace natin yung mission na yun? Okay po ba yun? Yung obligation, sense of social obligation and responsibility to share the blessing to other people. Okay ba yun? Ayan. So okay po ba na mag-follow up tayo? And ako lagi kong tinatandaan, no? Sabi ni Mentor Simon Chan, what's the worst case that could happen if you follow up? At tanongin ko po kayo, what's the worst case that could happen if you follow up? As in, yung talagang massive follow-up, talagang hindi mo tinantanan. Anong mangyayari sa'yo? Anong worst case sa tingin ninyo? Di ba, the worst case would be, i-block ka ng tao. Tapos, tapos, and then what? Ano nangyari sa'yo? Hindi ka naman namatay. Di ba? Okay. Diba? So what? Buhay ka pa. Okay. Buhay ka pa. And then ito po, very important. Sabi din ni Mentor Simon Chan, remember this. People buy your 3 C's. 3 C's. Change, commitment, and consistency. Change, commitment, and consistency. That's the best follow-up na makikita ng tao sa'yo. Kaya siya magjo-join. Okay, change first. Ginamit mo yung products, 'di ba? Nag-post ka. Napansin niya, bakit iba na yung glow ni Melanie ngayon? Ay, 'di ba? Sabi niya talagang effective talaga yung products yung resurfacing serum kasi grabe yung glow ni Melanie ngayon. O kaya si Leilani, iba na siya ngayon. Alam mo dati si Leilani, introvert talaga siya. Pero ngayon nakita ko, nag-host siya ng online nila na pinost ni Leilani. And nakita nung kaibigan niya, sabi, grabe, parang gusto ko din yung growth na yun. O kaya si Gerald. Dati parang hindi mo naman aasahan, no? Parang sa inuman mo lang aayain, dun mo lang makikita. Pero ngayon, grabe, iba na talaga. Into health na rin talaga. Gusto ko rin ng ganun. Di ba? Gusto ko yung nakikita ko kay Tita Mercy. Grabe no, nakaka-inspire siya. Grabe pa rin yung energy niya. Si Tita Edith, all the way from Bicol. Pumupunta pa siya ng Makati, ganun siya ka-committed sa negosyo niya. Ibig sabihin, there's something here in Yusana that I need to really experience. Gets nyo? Change, commitment, and consistency. Kumari, tanong ko sa inyo, magkakatabi na tindahan sa palengke. Naghahanap yung isang tao ng gusto niya na doon na lang siya lagi bibili. Alin yung sa tingin ninyo, saan siya magiging suki? Yung may times na sarado, hindi ka sure, parang 3 times a week lang bukas, Monday, minsan MWF, minsan nagiging Monday, Tuesday, or Friday lang kung kailan lang magustuhan, or yung lagi talaga siyang bukas. All week long, kahit holiday, bukas. So pag kailangan niya, every time na pupunta siya, bukas, alam niya makakabili siya doon. Saan siya pupunta? Always available and open. Kahit magaling ka, sobrang galing mo, pero you don't show up every single day. Hindi ka available, hindi ka visible na may ginagawa kang something, hindi ka man lang nagpo-post, tanggapin na po natin. Right now, talagang kailangan natin ng social media. And that's the best follow-up that we can have. That we are actively building the business. Hindi nyo po kailangan naman sobrang OA na naumay na yung mga tao na Yusana ka eh. Pero ang makikita ng tao, yung change sa'yo, yung commitment mo sa ginagawa mo na kahit afterward, tinatsaga mo siya, you can share even the struggles. Kasi people want authenticity right now. Di ba ayaw na natin ng mukhang super AI, di ba, filtered. Gusto natin bare face na ngayon, di ba? So yung ganyan ang mga labanan ngayon.
So, be authentic. Makita ng mga tao talagang binibigyan mo siya ng effort, pinaghihirapan mo rin siya kasi wala namang magic. 'Di ba? Commitment and consistency. Gets po ba 'yun? Okey po ba 'yun? So, eto na, ready na ba ang lahat? I-she-share ko na po kung paano ako mag-close. Alright, everyone, this is the closing. Okay, closing na, closing na. Tapos, if you do have time po, puwede pa tayong mag-question and answer portion kasi gusto ko rin po 'yun. Okay, gusto ko yung mga tanong para at least na-a-address natin ano ba talaga yung kailangan nating improve or baka may matulong pa ako sa inyo sa question. So, how do I close? So, kunwari po tapos na ang presentation. Okay, tapos na ang presentation. Ito po ang una kong tanong. Okay? What did you like best? Uy, Melanie, what did you like best dun sa presentation? Ano yung pinaka nagustuhan mo dun sa na-share namin sa'yo? Yung product ba? Yung business? Yung travel? Or lahat nagustuhan mo? Ayan, sinabi ni Melanie. Lahat daw, talaga lahat, 'di ba? So sabi siyempre ko-continue ko pa yung energy diyan, 'di ba? May pa-rate pa akong nagaganap dito 'no. Magpapa-rate ako, sabi ko, "Oh, 'di ba nagustuhan mo naman lahat? Sige kung ire-rate mo from 1 to 10." Oh, eto pa ha, tip ko sa inyo, tingnan niyo ha, tingnan ninyo yung mata ko. Teka, saan ba? Eto, nakatingin ako sa slide, tama? 'Di ba nakatingin ako sa slide nito, gets, gets? Eto nakatingin ako sa'yo, nakatingin ako sa'yo. Na-gets niyo? So, kita kapag nakatingin ka lang sa slides at nakatingin ka sa kanya. Okay, you go straight sa camera. Dun ka nakatingin. Nakikipag-usap ka sa kanya. Okay, so pag tinanong mo siya niyan, "Uy, Melanie, what did you like best?" Ano yung pinaka nagustuhan mo dun sa na-share ko? Products ba, business, o lahat naman nagustuhan mo? Nakikipag-usap ako. Be intentional po diyan. Observe niyo yung sarili niyo. 'Di ba? Tapos yan sasabihin ko pa, "Uy, if you're gonna rate it from 1 to 10, 10 being the highest ha, siyempre ang goal mo dito mapalabas mo yung objection." 'Di ba? Oh, listen actively diyan and speak with confidence para kang consultant 'no, na parang if you're gonna rate it from 1 to 10, 10 being the highest, ano yung mabibigay mo so far? Ayan na, so mag-iisip yan. Wag ka muna magsalita masyado, okey, hayaan mo siya na magbigay talaga ng rating niya, okey? Sabihin niya, mga 8. Oh, siyempre ako naman, si OA ang reaction, "Uy, that's high, ha?" Oh, 'di ba? "Uy, mataas na yun, Oh, high chance talaga yan na mag-o-on the spot sign up yan 'pag nasa 8 to 10 ang rating niyan, okey? 'Pag mga 5 to 7, marami pang medyo concerns yan, okey? Mga objections na kailangan mo lang namang i-handle like a pro, okey? So, 'di ba, parang dapat confident ka lang, 'di ba? Borrowed influence. 'Pag mga 4 below, medyo malabo-labo, 'di ba naman ng kaunti, 'di ba? Medyo malabo pa ng konti, okey? So, 'pag nasa 8 to 10 na yan, huwag mo ng patagalin. Ready na yan, most likely ready na yan, okey? Ask what the package he or she would like to start. So, anong package yung nagustuhan mo? 1 or 3 business centers. Oh, ito tip ko po sa inyo. Habang wala pa yung presentation, ganyan, practicein mo na. Nasa Zoom ka lang, tapos tumingin ka sa camera. Oh, ano yung mas gusto mo? 1 business center or 3 business centers? O ngayon, saan magagaling yung fund? Savings, cash, or credit card? O 'di ba, practicein mo paulit-ulit hanggang ma-master mo siya na in a natural way. 'Di ba, practicein mo lang talaga. Tapos i-tour mo na sa hub, tas close mo na, i-enroll mo na. Huwag ka na mag-atubili pa. Ngayon, during the tour sa hub, may lalabas pa yan na objection. Yung akala mo 8 na, 'di ba? Pay in na pala, 'di ba? May lalabas pa rin yan na objection. Naku, meron at meron pa rin. Not unless talagang pay in na siya. So, siyempre kalmahan mo pa rin. Kalma, 'di ba? Kalma, may posture ka pa rin. Address it like a pro. Meron po tayong separate training diyan sa handling objections, 'no? And deliver, okay? Deliver professionally and then ulitin mo ulit. Okay? I-tour mo lang ulit and tanungin mo lang ulit. So, ngayon, meron ka pa bang any question before you start? Oh, kung wala na, ano mas gusto mo? 1 business center or 3 business centers?
Sige, cash or credit card yung gagamitin mo? O may lumabas pa ulit na objection, 'di ba? Ulit, address it. Address it professionally. Address all the concerns hanggang wala nang tira. Okay? And then enroll it successfully. May mga moments hindi talaga. Hindi pa talaga. Baka hindi lang right timing or whatsoever. Eto po keep in mind, schedule a follow-up call. Hindi yung update na lang po tayo. Wala pong ganun. Okay? Hindi po yung mangyayari. Okay? Schedule a follow-up call. Ito ang script ko po dyan. No? Sabihin ko, sige, alam ko naman, busy ka rin at ako rin. I'm talking to a lot of clients and customers. Okay lang ba if we set a follow-up call para at least dun tayo makapag-usap, para we don't chase each other? Alam mo yun? Di ba parang hindi natin inaano ang isa't isa? Oh, nakaset kayo. O kung sabihin niya, pero hindi ko pa rin sure. Let's make it a tentative. At least meron ka. Alam niya, doon mo siya ipa-follow up. Hindi siya makukulitan sa'yo. Professional. That's the professional way of doing it. Alam niya na ipa-follow up mo siya by that time, by that date. Professional ka. Hindi siya maiirita. Diba? So, magjo-join pa rin talaga yan. Kasi you do it professionally. Okay? Learning pa po ba? Ayan, meron po akong bonus pa. Okay, may bonus pa tayo. May pa-bonus tayo. Ngayon, meron po akong special na ginagawa. Okay? Ito po, mindset po ito, principle. Ang ginagawa ko, I put the person doon sa moment na nag-start na siya. Gets nyo? Parang ipaparamdam ko sa kanya na nag-start na siya. I learned this from Eric Worre. Actually, lahat itong buong closing ko, Eric Worre ito. So, ganito. Tinatanong ko siya, kuwari nag-start na siya. Ito, hypothetical lang. If you're going to start your business with Yusana, how much do you want to earn part-time? Sabihin mo lang, magkano lang yung gusto mo na extra income, part-time, with Yusana? In that way, na-position ko siya na nag-start na siya. Iisipin niya, nag-start na siya. Gets nyo? O nga no, pag nag-start ako sa Yusana, magkano yung gusto kong income? So subconsciously, parang natatanay mo na, what if nag-start siya sa'yo sana, ito yung possible ko maging income. Okay. O tapos yan, hindi pa ikaw nag-i-insist. Siya mismo nagsabi. Siya yun ang gusto niya. O second, how many hours per day are you willing to give to get to that income? Dun sa question number 1. Para sabi niya 50,000. Ganyan. O alam mo naman, syempre, walang magic dito. May effort talaga, time. So ngayon, para makuha natin yung 50,000 na part-time, mga ilang hours lang. Kung sa tingin mo, kaya mo lang ibigay for now. Part-time. Para makuha natin yung 50,000. Oh. Ang psychology behind this, siya din ang nagsabi kung ilang hours. Hindi ikaw ang nag-insist. Ibig sabihin, most likely, yun talaga yung available niya na time. Yun talaga yung kaya niyang ibigay. Kasi siya mismo nagbigay niyan. Siya mismo nag-isip niyan. Hindi niya magbibigay ng hindi yun. Di ba? So siya lahat ang nag-dictate. Siya nagbigay ng data na yan. Yan yung gusto niya, yan yung kaya niya. Di ba? O, thirdly, ito na. O, walang hingahan dito sa part na to Di ba? Oh, if I can show you, kuwari, tatanungin tayo. Sino ba mga bago dito? Si Chris Bean. Ayan, si Chris Bean. Ito na, nasa third question na tayo. Chris Bean, if I can show you, paano natin makukuha yung 50,000 per month? Bibigay mo like 3 hours per day. Would you like to start now? Kang hihinga ha. Bawal kumurap. No? Kang hinga. Antayin mo siya. Ang makukuha mo dyan, it's either yes na talaga. Mag-i-start na siya. Bukod dun sa nabanggit pa kanina, ito mga ultimatum na to na closing. Diba? So it's either mag-yes na talaga siya or may lalabas na yun talaga yung real objection niya. Yun na yung real objection niya. O, eto na. Pinaka-bonus. Okay pa ba kayo? Or overtime na ba ako? Pwede pa ba? Ito, last na talaga. Last na. May issue. Okay pa ba? Teka, nasa na ba kayo?
Okay pa ba kayo? Okay pa ba ako? Ayan, okay pa ba? Okay pa ba? Okay, sige. May bonus ako sa inyo. Ito na. Ultimate closing ko na talaga to. Kasi gusto ng tao ma-visualize kung anong mangyayari sa kanya pag nag-start siya. Ito na. Closing ko to. Share nyo to. 2 months game plan. Ayan, wait lang. Mag-a-unshare muna ako kasi kailangan ko okay pa ba kayo? Fire react naman diyan, 'di ba? Fire react naman talaga diyan kung natututunan pa natin, no? O okay pa ba kayo? Gising pa ba kayo diyan, 'di ba? So eto, nako, very powerful 'to. Ang dami ko napapiin talaga dahil ng ultimate closing na 'to. Kasi yung mga tao, kailangan talaga nagsusulat ka kahit Zoom 'yan. Makikita niya nagsusulat ka, tapos napapa-visualize mo sa kanya ano talaga mangyayari sa kanya yung first 2 months niya dito sa negosyo. Ako 'yan, share mo yung whiteboard. Nakikita niyo na po ba? Ayan, whiteboard. Ayan, nagse-share po ako ng whiteboard. Yan. Tapos magdo-drawing po talaga ako diyan. So gagawan ko siya ng game plan. Yan. Paano niya makukuha yung ganong klase ng income? First 2 months, what to expect? Ano kayang pwede mo makuha dito in your first 2 months, no? And mostly diyan kapag first time magnegosyo, laging concern yan ROI. Paano mababalik agad yung income sa kanya. Pero syempre, 'di ba, hindi naman tayo nagnenegosyo for ROI lang. Pero syempre, merong sense of like assurance somehow, 'di ba, security somehow, at least napakita mo. No, syempre kailangan ng effort, no? Kaya para mangyari 'to. Pero ito kasi very feasible. Nakikita niyo na po ba? Thumbs up kung nakikita na po ang whiteboard. Ayan, thank you po. Ay, grabe, mentor class. Bigla akong kinabahan. Dito pala sa mentor class nakita ko. O ganito po ang ginagawa ko. So nagagawa lang po ako ng ganito. Rose. Ay, ano nangyari? Ayan. Yan. O, 'di ba? Tagi-tagilid pa yung ano ko. Authenticity, 'di ba? So, yan. Kunwari na lang tuwid. Okay? Mindset lang po talaga yan. Okay? Tuwid talaga yan. So, maggawa ka lang ng ganyan. 8. Okay? 8. Kasi first 8 weeks po, no? So, ito talaga, ultimatum mo na. Nasabi mo na lahat. Ayaw pa rin talaga. Ito na, ipakita mo na kung anong possible niya makuha. So, ito, first week. O, sabihin mo, first week. O, ito ha, very intentional tayo. Mag-orientation tayo, may training tayo. Kasi syempre, hindi ako nagsasabak sa gera nang walang armas. O, diba? So, training, syempre training. Pero, syempre, continue, ipapaintindi mo sa kanya na continuous naman yung journey talaga in learning. Pero kumbaga, focus talaga yung first week na training talaga. Okay. And then, second week, third week, fourth week. Sana nakikita nyo po lahat, no? Fifth week, 6th week, 7th week, 8th week. Ito po ha, ang sasabihin ko, this game plan, tatapakan ko pa medyo yung ego ganyan. Sasabihin ko, this game plan, nagawa talaga. Kahit fresh grad, kahit student, kahit senior, kahit sino, kaya po talaga siya. Kasi po siya ay slow pace, super slow pace, kaya po talaga ng lahat. Okay? Sabihin na lang po natin, kada linggo, meron ka lang pong isang product na nasi-share. This is very slow pace po ha, very feasible. Okay? So sa loob ng 8 linggo, nakapito ka po. Sabihin na po natin, essentials po yun. Dito po sa Usana, meron po tayong Usana Versity. Tuturuan ka po how to share essentials in 7 days. Oh, di ba? Pasok. Okay. So ngayon, 1 essentials per week lang ang na-share mo. Very feasible, slow pace po. Okay. So ngayon, dahil ito po, syempre, meron din pong like pwede pong group sales, makakakuha ka rin, 'di ba? Somehow ng points, 'di ba? Kapag may na-link din sa iyo, hindi mo 'yun i-assure ha. Hindi not necessarily na dapat talaga anuhan mo 'yon, no? So pwede ka rin malagyan. Okay? So ngayon, sabihin na natin may growth bonus pa ngayon. Okay? So alam mo, pwede kang kumita ng first $50. Alam mo ba, ito papaintindi mo ha. Nagigets niya lalo yung compensation plan. Sana lang talaga gumagana yung So, kuwari na lang $50 lang, bro. 'Di ba? On your second week dahil nakapag-training ka na, ganyan, ganyan. Alam mo ba, bro, yung $50, 250
points lang siya. Worth of products personal. Kung may growth bonus. Eh, paano pag group sales pa or team sales na tulungan ka rin? Sabihin na lang natin, dinerecho lang natin, mag $50 ka na lang muna. Okay? Mga ganyang salita, ano? Mag $50 ka na lang muna kada linggo. On your first month of really doing the business, doon ka pa nag $100. Hindi ko po sinasabi na ito lang talaga yung gagawin niya, ha? Ito na yon, hindi. Pinapakita ko lang po sa kanya what's in it na pwede, no? Pwedeng makuha rin talaga kahit slow pace, slow pacing. Okay? Ang goal po na to para lang ma-reassure na somehow yung ROI hindi na problema talaga. Kaya talaga siya. Visually, nakikita ng tao talaga. May plano ka. Prepared ka. Kasi nga professional ka, consultant ka. Okay? Naga-guide mo yung tao. So, sige po, sasabihin ko pa, tulungan mo nga ako, i-add na natin to, ganyan. So, i-add natin, no? Oh, di ba? $550 yan. At a minimum. So, magkano na yan? In peso. Di ba almost 30K? Sa tingin mo, Kara, feasible siya, no? Di ba? Seeing this, knowing this, sa tingin mo, Army, possible siya, no? Kaya siya, no? Mag-yes siya. Sige, Kara, let's start. Ayun siya. Di ba? Yan po yung binabagsak ko. Ultimatum na po yan. Basta wala pong hingahan. Okay? Kailangan focus ka din talaga. Kasi you're a consultant dun sa tao. Iga-guide mo talaga siya. Tapos balik ka ulit. Tutor mo ulit siya sa hub. Or tanungin mo ulit siya, 1 business center or 3 business center. Pag hindi pa talaga, mag-set ka ng follow-up call. Kasi hindi lahat talaga magsa-sign up on the spot. But you do it professionally pa rin. Set up a follow-up call. Yun po for me. Thank you everyone and God bless po. So kung may time pa po tayo, I'm open naman po for questions. Thank you so much, Coach Lou, for sure. Marami tayong natutuhan tonight. So let's sharpen our skills, take a massive action, and set the stage for our next breakthrough. Ang ganda nung na mga senior ni Coach Luke, the product, the company, the industry, and also the team, and yourself. Okay, so let's proceed na sa ating una na natin ng thank you so much si Coach Luke for the sa ating speaker. So let's also our appreciation sa ating speaker. Let's all type in the chat box. Thank you, Coach Lutz. Okay, paulan na natin siya ng thank you so much, Coach Lutz. So just give the certificate for the speaker for tonight. Okay, certificate of appreciation proudly present to Noel Acosta for imparting the valuable business mindset and best practices at online Kickstart Monday. Your generosity and impact will be cherished. So, thank you so much, Coach Lutz. Okay, next, proceed po tayo sa group photo. So please, on-cam po lahat. On-cam po lahat para kasama natin si Coach Lutz sa ating group photo. May I call Coach Lee for the photo, group photo. Alright. So, on-cam po na tayong lahat para makita yung ating mga beautiful faces. And say cheese. Alright. Thank you so much, Coach Lut. Grabe ang learning tonight. No? Alright, so let's all turn on our cameras. Tara yung certificate mo na with Coach Lut. So, smile, Coach Lut. Alright, so and then, group photo na po tayo. So, I know marami tayong natutunan tonight, no? So, let's all apply the learning. Pero, yan, group photo tayo. Wait lang. Stop muna yung sharing. Okay, so let's all turn on our cameras and give
our best smile tonight. Yan. Okay, so ayan. So let's all smile, okay? Steady smile lang ha. Okay, smile. Alright, so tapos na ang page 1. Page 2 naman, smile pa rin. Baka nasa page 2 ka. Smile, big smile. Perfect. Alright, back to you, Ma'am Lina. Coach Lina. Okay, thank you. Okay, for the announcement, let's proceed to our announcement. Okay. So for the announcement, pilot for a day for our quarterly rising star. Grow your income for quarter 2, minimum of $1,500. May isang slot ka na sa pilot for a day. Pag $3,000 naman ang income growth, may 2 slots ka na. So period is from April 5 to June 24, 2025. So let's hit this. Okay, so next slide is the leadership Tokyo. So Leadership Summit Tokyo, Japan. Free travel. Imagine, just earn how much? $4,550 in 13 weeks period. At pag nakuha mo yun is may one slot ka na. Pero pag nag-earn ka ng $7,800 in 13 weeks period, may 2 slot ka na. 4 days and 3 nights, all expense paid trip to Tokyo and Japan. Qualification period is until September 26, 2025. Travel date is on December 2025. Okay, next slide. Free starter kit or BDS worth 990 pesos when you enroll 3 business center, a maximize natin ang promo na to kasi hanggang June 21 lang ito. Okay, next slide. PBA Usana Fun Run. The event date is on June 15, 2025, Sunday in Bridgestone, Pasig. You can register now until June 8, 2025 at any JV Music and Sport outlet. Screenshot nyo lang po ang poster for the details. Maximize po natin ito kasi itong events na to sa mga prospect nating hirap tayong i-invite sa presentation pero healthy living, mahilig sa mga magtumakbo at iba pa, at para makita nila yung ating amazing Usana community. Okay, next slide. Announcement. Okay, intensity directors and above. Summer Escapade. This is happening at the Inflatable Island Beach Club in Subic Bay, Olongapo City, Zambales. This coming May 18, 2025. This event is exclusive for director and above. Kaya sa hindi director, i-goal na natin. Goal na natin na mag-director para makasama tayo for sure, masaya ito. Great learning experience dahil kasama natin yung mga top earner na team natin. So, ano pa ang gagawin? Registered now. Contact your mentor upline. Next announcement. Okay, the Wednesday hit. Siyempre, sa mga nasa Metro Manila o nearby provinces, don't miss it. Our Wednesday hit. Live training sa Usana Makati office. Every Wednesday yan at 7:30 pa rin. So, let's all learn from the best of the best speaker. Face-to-face po yan. Okay, next slide. The online Kickstart Monday. Magkita-kita po ulit tayo next Monday. Isang gabing puno ng learning, inspiration, motivation sa mga ating online Kickstart Monday. So yan lang po ang ating announcement. Next po is a closing prayer led by Ma'am Mercy Corporal. So please let's bow our head.
and feel the presence of God. In the name of the Father, Son, to the Holy Spirit. Amen. Dear God, we come before you today with gratitude for the opportunity to learn and grow together. During this training by Coach Law, we thank you for all the knowledge shared, the connection made, and the inspiration we received. As we conclude our time together, we ask for your guidance and support as we apply what we have learned. Help us to embrace new challenges with confidence and to work together harmoniously toward our common goals. May the lesson we gain empower us to make a positive impact in our roles and within our community. Grant us the wisdom, patience, and understanding as we move forward and embark on this journey together. Thank you for your presence here today and for all the blessings to come. Amen. In the name of the Father, Son, to the Holy Spirit. Amen. Okay? So, reminder po ulit, we will have a breakout room open after the training. So, huwag po tayong aalis agad. Doon po tayo magsishare ng mga nagustuhan natin sa mga nag-invite sa atin. So, breakout room are now open. Click nyo lang yung room na prepared ninyo manually. Join the breakout room. This is end of our online Kickstart Monday training. Again, this is Coach Lina. Thank you for everyone for attending. Stay safe, stay healthy. Good night and God bless. Sa breakout room po tayo pupunta. Huwag po kayong aalis kaagad. Para ma-share po natin yung ating natutunan sa mga nag-invite sa atin. Sa breakout room po. Anong number tayo? 10 po. 10 po ulit, Tita Mer. Okay, thank you.